Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naganap ang trade ng New York Knicks at ng Minnesota Timberwolves kung saan napunta sa Knicks si Karl-Anthony Towns at napunta naman sa Timberwolves si Julius Randle, Donte DiVincenzo at isang first round pick. Wala nga nag-expect ng trade na ito. Walang ni isang rumor tungkol dito. Isang usap at agad na nagkasundo ang dalawang kampo. So bakit nga ba trinade ng Timberwolves si Karl-Anthony Towns? Well, una sa lahat, tulad ng nabanggit natin sa isa pa nating video, malalagay sila sa alanganin kapag pwede na sa contract extension si Naz Reid kung hindi nila aalisin si Karl-Anthony Towns. Sa ngayon ay okay pa nga ito na magkasabay silang dalawa dahil mababa pa ang sahod ni Naz Reid. 3 years, 41 million lang ito kumpara sa 4 years, 220 million contract ni Karl-Anthony Towns. Ang problema lang dito ay nanalo na nga ng 6-man Player of the Year award ang 25-year-old Naz Reid. Tiyak na aangat na nga ang kanyang sahod pagkatapos ng kanyang kontrata sa 2026. Bukod sa sahod niya na aangat, ang kanyang performance din ay improving habang si Karl-Anthony Towns ay tinamaan na din nga ng mga injury at 29 years old na. At kung titingnan natin na maigi ang kanyang mga stats, disente nga ito. Subalit nag-peak na nga siya sa kanyang sophomore season. Pabagsak nga ang trend ng kanyang puntos at rebounds per game. Tila ba nauntog na nga siya sa kanyang ceiling at wala na itong nai-improve. At kung patuloy itong babagsak sa susunod na 3 taon, hindi nga itututugma sa pag-angat ni Anthony Edwards na papasok pa lamang sa kanyang prime. At kung ikukumpara mo ang stats ni Towns at ni Julius Randle, di hamak na mas maganda ang mga stats ni Randle. May kasama pa itong DiVincenzo at first round pick. Subalit mga bonus na lang nga ito mga kaibigan na nakuha nila. More on kay Naz Reid nga ang focus nila upang mas makabelo ito in the long run. Dahil may mga oras nga talaga noong playoffs na mas maaasahan mo si Naz Reid kaysa kay Towns. At kahit sa final minutes ng game ay si Naz Reid din ang pinapasok nila paminsan-minsan dahil nga palagi nasa foul trouble si Karl-Anthony Towns. With a bigger role sa offense, tiyak na mas magkakaroon nga ng chance si Naz Reid na iangat ang kanyang level of play. Asahan na magkakaroon sila ng lineup kung saan si Naz Reid ang ilalagay sa 5 position at 4 position naman si Julius Randle at malalagay sa bench si Rudy Gobert lalo na kapag wala itong natutulong sa opensa at nagiging liability pa sa depensa tuwing playoffs. Gustuhin man nga nila na i-trade si Gobert subalit tiyak na mahihirapan sila na makahanap ng team na tatanggap ng 2 years 91 million contract nito. Ang trade na ito mga kaibigan ng Timberwolves ay galaw na nakatingin sa kung ano ba ang babagay kay Anthony Edwards kapag papasok na ito sa kanyang prime at hindi para sa susunod na NBA season at para na din makaiwas sa luxury tax. So matapos nga ang kanilang best season since 2004 at makaabot sa Western Conference Finals, trinade nila ang kanilang second best player and all-star kay Karl-Anthony Towns. Sa palagay nyo ba ay tama ang ginawang galaw ng Minnesota Timberwolves sa trade na ito o mas humina sila ngayon kumpara sa nakaraang season?